Mula sa dilim ng gabi, sa alingaw-ngaw ng takot, ito ang Hantaw Alingaw-ngaw. Makinig at maghanda dahil may mga kwentong hindi lang dapat binabasa, kundi naririnig at nararamdaman. Ang aswang sa liblib na purok ng Rizal. Ako si Luis. Alam mo, hindi ako basta-basta naniniwala sa aswang noon. Para sa akin, mga kwentong pantakot lang yun ng matatanda para hindi tayo gumala kung saan-saan sa 10 oras ng gabi. Pero isang pangyayari ang bumago sa paniniwala ko, isang gabing hinding-hindi ko malilimutan. Nangyari ito sa isang liblib na baryo sa Rizal. Sa isang lugar na hindi basta mapasok ng mga banyaga. Walang matitinong daan papunta roon. At kung gusto mong makarating, kailangan dumaan sa makikitid at mapuputik na iskinita na parang nag-aanyaya ng panganib. Doon ako lumaki, kasama ang lolo kong si Mang Isko. Isa siyang batikang mangingisda at siya ang nagturo sa akin ng lahat ng nalalaman ko tungkol sa dagat. Isang gabi, kasama ko si lolo sa laot, gaya ng nakagawian namin. Malamig ang hangin at maliwanag ang buwan, kaya't kitang-kita namin ang mga alon na banayad na humahampas sa bangka. Tahimik lang kaming dalawa, bala sa paghuli ng isda. Hanggang sa biglang lumamig ang paligid. At hindi lang basta lamig, parang may dumaan na malamig na hangin sa ilalim ng balat ko. At pakiramdam ko'y may matang nakatitig sa amin mula sa dilim. Nilingon ko si lolo, kita ko sa mukha niya na may napansin din siya. Luis, Mahina niyang sabi. naramdaman mo ba yon? Tumango ako. Gusto mo ang baliwalain ang kakaibang pakiramdam pero hindi ko kaya. Maya-maya, narinig namin ang mahina at parang ungol na tunog mula sa di kalayuan. Hindi tunog ng alon, hindi rin tunog ng ibon o anumang hayop sa dagat. Parang boses ng isang nilalang na hindi dapat naroroon. Lolo, ano yun? Tanong ko. Kinakabahan man. Hindi siya sumagot, bagkus kinuha niya ang lumang gasera at sinindihan ito. Dahan-dahan niyang inaangat ang ilaw at doon sa gilid ng bangka, may nakita kaming isang bagay na hindi ko kailanman inaasahang makikita sa totoong buhay. May isang nilalang na nakasabit sa gilid ng bangka. Malalaki ang mata, kulay dugo ang mga ito. At ang bibig nito'y may matutulis na pangil na parang pating. Ang balat niya ay kulubot, halos kasing itim ng gabi, at ang mga kuko niya ay mahahaba at matutulis na para bang kayang laslasin ang laman sa isang hagip lang. Aswang! Sigaw ko. Hindi ko na napigilan ng takot. Mabilis akong umatras pero si lolo agad na hinugot ang kanyang itak at inundayan ang nilalang. Pero sa isang iglap, bigla itong nawala. Hindi ko alam kung tumalon sa dagat o lumilipad paalis. Ang tanging naiwan ay ang malalakas na hampas ng alon na parang may isang dambuhalang nilalang na lumangoy sa ilalim namin. Hawakan mo ang sagwan, Luis. Kailangan natin makabalik sa Pampang. Utos ni lolo. Hindi na ako nagdalawang isip. Sa kabila ng takot at nanginginig kong kamay, sinagwan ko ang bangka ng buong bilis. Ramdam ko pa rin ang malamig na hangin sa likod namin at pakiramdam ko, anumang oras ay maaari may dumaklot sa amin mula sa dilim. Pagdating namin sa Pampang, hinang-hina ako. Ngunit bago pa kami makatakbo pa uwi, nakita namin sa gilid ng kakahuyan ng isang anyo. Hindi ako maaari magkamali. Ang pulang mata,
ang nakakalokong ngiti doon sa tuktok ng isang malaking bato. Nakatayo ang aswang. Parang pinapanood lang kami. Parang sinasabing, Hindi pa tayo tapos. simula noon, hindi na ako lumalabas sa gabi. Wala nang pumapalaot kapag lumampas na ang hating gabi. Ang balita, may ilan nang nawawala sa baryo. Mga batang hindi na nakabalik. Mga mangingisdang hindi na natagpuan. Ngayon, tuwing may nagkukwento tungkol sa aswang sa aming baryo, hindi na ako natatawa dahil alam kong totoo sila. At kung nasaan man siya ngayon, hinihintay niya lang ang susunod na biktima.